Kamusta mga kabayan? Nandito na naman po tayo sa ating channel, ang Miss Mommy's Diary, The Life of a Single Mom. At andito po tayo sa isang episode dito sa ating playlist na Buhay OFW. Mga ka-OFW, may naging kaibigan na ako dito sa ibang bansa. Nasa late 50s na siya. Pero malakas pa naman siya. May magandang work, yearly nagbabakasyon. Isang araw, tumaas ang presyon niya. Inatake siya sa puso, na stroke. Kalahati ng katawan niya ay naapektuhan. Kaliwang buong bahagi ng katawan niya, hindi na niya maigalaw. Lumaylay ang kaliwang bahagi ng mukha niya. Hanggang sa isang araw, maaari na daw siya lumabas ng hospital. Nang bisitahin ko siya ng bahay niya, siya pa talaga nagbukas ng kanilang main door. Sa ibang bansa, alam niya naman, sarili mo lang aasahan mo. Bisita mo, ikaw magbukas, nakakahiyang mangutos. Kasi hindi ka amo dito. Pare-parehas kayong manggagawa. Natuwa ako nung pagbukas ng pinto. Mukha niya nakita ko. Nagsabihin, buhay siya. Subalit nung tumalikod siya, doon ako nakadama ng awa sa aking kaibigan. Dahil doon ko nakitang hinihila niya ang kaliwang paa habang mabagal na naglalakad. Binibitbit ng kanang kamay ang kanyang kaliwang braso. At nung nasa kwarto na niya kami, doon ko nakitang laglag ang kaliwang pisngi. At may pagkakataon na tumutulo ang laway niya. Pero syempre, kailangan mong maging matatag sa harapan ng kaibigan mo. Hindi pwedeng tumulo ang luha at maramdaman niyang kinaawaan siya. Hindi makakatulong sa kanya yun. Siyempre, kunwari, masaya habang nagkikwentuhan kami. Pero, hindi naman kasi pwedeng di tayo dadako sa kamustahan. Okay daw siya. Kahit alam naman natin di siya okay. Lalo na't nag-iisa siya. Walang umaagabay sa kanya. Sa kalagayan niya ngayon, siya pa rin ang mag-aasikaso ng pagkain niya. Kahit sabihin natin madalas delivery. Pero siya pa rin ang dapat pupunta sa main door at kukuha. Siya pa rin ang maglalaba kahit sabihin natin washing machine ang gamit. Natural, siya pa rin magbubuhat ng mga marumi niyang damit papunta sa washroom at siya rin ang magsasampay. Hindi din niya maglinis ng room niya. Sabihin natin nakakatulong din naman ang mga gawain nito para ma-exercise siya. Pero, syempre, iba pa rin yung may kasama ka sa house sa kalagayan na ganito at iba yung may umaalalay. Tinanong ko siya if wala ba muna siyang planong umuwi at sa Pinas siya magpagaling. Ang sagot niya, hindi pa daw pwede kasi may nag-aaral pa siya. Walang work si misis, siya lang talagang inaasahan ng pamilya. Mas kawawa daw siya kung uuwi siya sa Pinas kasi di libre ang hospital at gamot sa Pinas. Na totoo naman. Sabi pa niya, magiging kawawa lang ang pamilya niya kasi walang magtatrabaho para sa kanila. Sabi ko, kaya pa ba niya? Nangiti siya sabay taas ng kanang kamay. Sabi niya, may isa pa daw siyang brasong gumagalaw. Pero kita ko sa mata niya, ang lungkot. Kahit di niya sabihin gustong gusto na niya umuwi sa pamilya, kaya nga lang, di talaga pwede. Sa ngayon. Ano bang aral ang natutunan ko sa nangyaring ito sa aking kaibigan? Number 1, dapat din natin alagaan ang sarili natin, mga ka-OFW. Dahil gaya nito, pag magkasakit tayo,
Wala tayong aasahan na mag-aalaga sa atin dito sa ibang bansa. Number 2, mahalin natin ang sarili natin, ang ating katawan. Dahil may mga obligasyon pa tayo sa Pinas. Number 3, para naman sa mga pamilya sa Pinas. Yung mga pamilya, mahal natin sa buhay na pinapadala natin ng mga OFW sa Pilipinas. Sana matuto silang pahalagahan ang mga perang pinapadala sa kanila dahil hindi pinupulot ang pera sa abroad. Dugot pawis ang puhunan bago kayo mapadalahan. Ika-4, huwag pong maging one-day millionaire. Ito'y para sa ating mga ka-OFW at para na rin sa mga kamag-anak na nasa Pilipinas. Huwag pong maging one-day millionaire. Sana makapagtabi para sa mga ganitong panahon ay dudukutin. Hindi kailangang mapwersa ang OFW nyo na mag-work kahit may sakit kung marunong mag-budget ang pinapadalahan sa Pinas. Dahil isa sa dahilan ni OFW, ang aking kaibigan, bakit di siya pwedeng umuwi sa Pilipinas sa kabila ng na-stroke na siya, ay wala daw silang ipon. Higit sa lahat, sana po matuto tayong mangumusta sa mga kaanak nating OFW. Kung okay pa ba siya, kumain na ba siya, nakapagpahinga na ba siya. Isang kamusta lang po, naiibsan na ang lahat ng pagod ng ating OFW at mapapangiti na sila ng galing sa puso. At utang na loob, kamusta lang sana. Huwag mo nang sundan ng drama mo sa Pinas. Sabay hingi or pautang naman dyan. Mahalin po natin ang ating mga OFW na kamag-anak.